Kasi yung isa nating kaibigan guys ay hinak. Tapos nag-message sa atin. Itong gagawin nila guys ito yung bago na nilang modus. Pag nahack yung account ng kaibigan mo, limbawa, tatanungin ka nila kung mayroong laman ang GCash mo. Ngayon, syempre, ikaw naman, akala mo siya talaga yung nag-message, magre-reply ka na, oo, meron laman, ganitong halaga. Halimbawa, kung generous kang tao, sasabihin mo yung kung meron ka talagang laman na pera. Then, syempre, sasabihin nila, after that, re-replyan ka nila na, pwede bang makisuyo? Kasi ito yung way nila pwede bang makisuyo? May sesendan kasi ako, ibabalik ko na lang mamaya. Yan ang bago nilang style ngayon para makuhanan ka ng pera sa GCash. So, paano mo malalamang ang taong kausap mo ay nahack? Ayan. Una, titingnan mo yung pattern. Kung paano kayo talaga nag-uusap ng kakilala mo. Nahinak Halimbawa, siya nag-message siya sa'yo. Tapos, nagtanong siya sa'yo regarding sa GCash. Then, alamin mo, ano ba yung paraan niya kung paano siya nakikipag-usap sa'yo is yung, halimbawa, good morning po, magandang araw po, hello bro, kamusta po, something like that. Tapos, nag-iba yung message niya. Ang message niya sa akin, yung taong kakilala ko na nahack, magme-message sa akin, good morning po bro. Yun ang yun yung laging kanyang mini-message pagka babatiin niya ako sa Messenger para magsimula yung conversation namin. Ngayon, itong nag-message sa akin, good AM. Ang nilagay niya mismo dun sa message niya is good AM, which is napakabihira. Wala nga kung tutusin, hindi ganun siya mag-message yung talagang kakilala ko o yung kaibigan ko na ganun mag-message. Ang message niya is good AM. Then ang kasunod, may laman ba ang GCash mo? Hindi ganun makipag-usap sa akin yung kaibigan ko. Ang way niya na pakikipag-usap niya is laging mayroong po sa lahat ng kanyang mga message. Kahit matanda siya sa akin, laging may po. Tapos bro, brother. So, in this case, is wala siyang po at saka brother or bro doon mismo sa kanyang mga message. Which is, parang tingin niya is parang seniority siya sa akin. Sabi niya, pwede ba makisuyo? Sabi niya, meron kasi akong sesendan ng pera at ibabalik ko na lang mamaya. Nagkataong wala tayong lamang pera sa GCash. Kaya ang sabi, doon pa lang nagduda na ako. Sabi ko, ba't iba yata yung kausap ko? Although, at sabihin natin gusto kong magbigay sa GCash, problema, wala naman rin din talaga tayong pera ngayon sa GCash. Talagang simut na napunta sa mga bayarin, etc. Buti na lang, nagkataong ganun. Kasi, minsan kasi talagang pag may nag-message sa akin is, umuoo ko talaga at saka nagsisend ako ng pera. Pero awa naman guys, ibig sabihin, tama yung kutob ko na hindi nga siya yung kausap ko doon. Yung kausap ko mismo talaga is yung hacker, yung mismo doon sa Messenger. So, kumbaga, ang bago nilang style guys is magme-message yan at makikisuyo tapos ibabalik mamaya. So, pag naka-encounter kayo ng ganitong message, ibig sabihin, hindi yun yung taong kaibigan nyo o kakilala nyo ang nag-message niyan sa inyo. Ibig sabihin, nahack po ang kanyang account. So, sa mga kababayan natin na merong nagme-message sa kanilang ganon, is ingat na lang po kayo guys. At tandaan ninyo yung mga ganong estilo nila na kung saan na merong involved yung GCash account, kung may laman yung GCash mo, wag kayo basta-basta magre-reply. Alamin nyo muna kung yung taong yun is siya ba talaga yung nag-message. Ang ginagawa ko guys, yung kakilala niya o yung kasama niya mismo sa bahay or yung katrabaho niya or yung tao niya, yung tinatanong ko kung nandoon ba siya or siya ba talaga yung kausap ko sa Messenger. Kumbaga, maglalagay ka ng another security, parang OTP, na maglalagay ka ng another security para i-confirm kung yung ba talagang tao ang kausap mo. Kaya, sa inyo guys, ingat kayo sa mga ganitong uri ng estilo ng pang-i-scam na naman sa atin mga kababayan at sa mga taong gumagawa ng masama, sana nako po, magbagong buhay na kayo. Ayan. Ingat po sa mga kababayan natin na baka ma-scam kayo or kasi yung isang kakilala ko, na-scam siya ng 1,000 pesos. Same person din, dun mismo, na nag-message sa akin. Na-hack yung mismo yung account. Kaya, nung nag-uusap kami, tinanong ko siya kung, sabi ko, kasi magkasama sila sa opisina Sabi ko, parang hindi yata siya yung kausap ko dun mismo sa Messenger. Kaya, confirm nga, pagdating niya nga sa opisina, hindi siya yung kausap ko nga sa Messenger. Ibang ang tao ang nag-message sa akin, then hinak na pala yung account na yon. So, ayun guys, sa mga kababayan natin, doble ingat po at wag po kayo basta-basta magpapaloko, lalo na sa Messenger. To confirm, pwede nyo tawagan kung siya ba talaga yung nakakausap ninyo
or i-confirm nyo sa mga kakilala at kamag-anak niya na nakakasama niya sa bahay or sa trabaho. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, bilang pagpapaalala sa inyo, don't forget to like and follow para sa mga susunod na ganitong mga videos. Dahil nag-upload ako guys, actually guys, hindi lang naman ganito yung content ko, nag-upload ako ng mga iba't ibang uri ng content na entertainment. Ayan guys, paalam sa inyo lahat and ingat po tayo palagi. God bless po. At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. Subscribe now for more videos! Please subscribe this channel right here. For more videos,